Hello. Kamusta tayong lahat? I praise my Father. For He is good. He is always good. He is always faithful. Dito sa Psalm chapter 145, basahin natin I will extol you, my God, O King, and I will bless your name forever and ever. Every day I will bless you, and I will praise your name forever and ever. Great is the Lord, and greatly to be praised, and His greatness is unsearchable. One generation shall praise your works to another, and shall declare your mighty acts. I will meditate on the glorious splendor of your majesty, and on your wondrous works. Man shall speak of the might of your awesome acts, and I will declare your greatness. They shall utter the memory of your great goodness, and shall sing of your righteousness. So si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Ito ay Book of Psalm, 145. Inspired by the Holy Spirit. At ang secretary ni Almighty Father ng sunulat to ay si David. So si Almighty Father, hindi siya nagbabago. Even before the time of David, even before this world was created, si Almighty Father, He's glorious. He's great. He's awesome. He's wonderful. He's mighty. And so every day we must praise our Father. Worship Him through our actions. At sa pamamagitan ng pakikipag-deal natin sa ating mga brethren. And I thank Jesus Christ for He always thinks of us. Kahit na siya yung papatayin na dito sa Matthew, Mark, Luke, John, papatayin na siya, pero iniisip pa rin niya tayo. John chapter 14 verses 18 to 21. I will not leave you orphans, I will come to you. So tayo pa rin ang iniisip ni Jesus, ibibigay na niya ang buhay niya para sa atin. May crucify na siya sa cross nung time na to, pero tayo pa rin ang iniisip niya. A little while longer, and the world will see me no more. But you will see me, because I live, you will live also. At that day, you will know that I am in my Father, and you in me, and I in you. So si Jesus Christ, kaisa niya si Almighty Father. At si Jesus Christ, kaisa natin. So kung kaisa natin si Jesus Christ, kaisa rin natin si Almighty Father. At ang Holy Spirit. He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. So kung sino ang sumusunod sa mga teachings and the commands and the laws that Jesus taught us, yun ang mga tunay na nagmamahal sa Kanya. Kaya yung mga turo sa atin ni Jesus Christ, susundin natin para tayo ay kaisa rin ni Almighty Father. And he who loves me will be loved by my Father. Kung sino ang nagmamahal kay Jesus Christ, mahal din siya ni Almighty Father. And I will love Him and manifest myself in Him, or reveal myself to Him. Napaka-bait ni Jesus Christ. Mahal niya tayo.
At kung mamahalin natin siya, mamahalin din tayo ni Almighty Father. At i-reveal ni Jesus Christ ang sarili niya sa atin. Kaya tayo ay one in Christ and in our Father, and with our Father, and with the Holy Spirit. Kaya lagi tayo magpe-pray para lalo na nating makilala ang ating Savior and Redeemer at ang ating Creator and Father through the power of the Holy Spirit. So last time we read 1 Samuel chapter 7. Dito sa 1 Samuel chapter 7, wala silang king dito, ang mga Israelites. Sino ang meron sila? Si Samuel, ang kanilang judge. Pero si Samuel, pinapangunahan siya ni Almighty Father. Si Almighty Father ang nagdidirect kay Samuel or nagbibigay ng directions kung ano ang kanyang gagawin. Kaya ang naghahari ay si Almighty Father. Kaya walang king nung time na to, yung mga Israelites. So ang mga pinapadala niya, mga prophets, no? At mga judges. At ang gusto ni Almighty Father, kalinisan, righteousness, justice, truth. Yun ang gusto ni Almighty Father. Kaya dapat ganun ang gagawin natin dahil si Almighty Father hindi siya pwede maging kaisa ng kadumihan. Dahil yung tatay natin, He is holy, He is righteous. Hindi niya matatanggap ang mga wickedness and abominations. Hindi magbabago ang tatay natin. Yung kanyang pagmamahal sa atin hindi magbabago. At yung stand niya against abominations like worshiping idols or graven images, hindi rin magbabago yun. Kaya yung mga tao na nag-worship ng mga graven images, mag-isip-isip kayo, bakit kayo tinatanggap or pinapayagan ng inyong religious leader mag-worship ng mga kahoy at simento o bakal or ginto or bato na korteng tao? Bakit kayo pinapayagan? Bakit nila kayo ini-encourage to worship wooden images, molded images, carved images? Bakit nila kayo na-encourage? They are not from the Almighty Father. That's the truth. Ano ang truth? Nandito sa Bible. Read the Bible. Know our Father. Kitang-kita na sa 10 Commandments na iniba ng ibang religion para lang ma-accommodate ang kanilang beliefs. Na matagal nang nagsisinungaling sa inyo. Ang mga binibless ni Almighty Father, yung mga sumusunod sa Kanya, obedient. Yung mga sumusunod kay Jesus Christ, dahil si Jesus Christ sumusunod siya kay Almighty Father. Iisa sila ng puso, iisa ng goal. Si Jesus Christ never siyang nagkasala. Wala tayong nakita sa Bible na si Jesus Christ ay
merong wooden image, di ba? Walang ganun si Jesus Christ. Walang picture si Jesus Christ. Walang statue si Jesus Christ nung time niya. Walang ginawang ganon. Dahil ang tingin sa kanya ng mga tao ay kriminal. So kung meron mang ginawa or inukit ang mga tao, sira na yon dahil papatayin sila din ng mga Roman soldiers. Isn't it ironic? Roman soldiers ang pumatay kay Jesus Christ. At sila ngayon ay ang may mga graven images. At sinasabi nila na si Jesus Christ ang kanilang Diyos. But then they are the ones who killed Jesus. Ang kingdom ni Jesus Christ, it will never end. Sa ngayon, ang kingdom ni Jesus Christ, it's in heaven. Dali ang time, sa judgment day, pag nilinis na ni Almighty Father ang buong mundo na to, ibababa na yung kingdom ni Jesus Christ, yung New Jerusalem. Si Almighty Father, ipagtatanggol niya tayo dahil tayo yung kanyang mga children. Kung nakikita natin dito sa Bible, no, nagbabasa tayo, di ba? Nakikita at laging pinagtatanggol ni Almighty Father ang kanyang mga anak. Nagkakasala yung kanyang mga anak, pinagtatanggol ni Almighty Father. Ang gagawin lang ng kanyang mga anak, itigil ang pag-worship sa mga images. Ang idolatry, itigil. At i-focus ang eyes kay Almighty Father. Yun ang nirequire ni Almighty Father dito sa 1 Samuel chapter 7. Mahalin si Almighty Father. Kung mahal natin yung tatay natin, ititigil natin ang pag-worship sa mga graven images. Ititigil natin maniwala sa mga kasinungalingan. At ang paniniwalaan natin sa salita ng Diyos, Bible, magbasa tayo ng Bible. Kahit hindi kayo manood, magbasa kayo ng Bible. Kahit hindi kayo manood dito. And ask God and Jesus Christ to send you the Holy Spirit so that you may understand His words. Kasi ang word of our Father and of Jesus Christ is veiled to those who are perishing. Ngayon, paano tayo hindi mamamatay? Sasabihin niyo, lahat ng tao namamatay. Oo, lahat ng tao. But there is second death. Yun ang ibig sabihin ng perishing. Yun yung eternal damnation. So dito ang kanilang judge ay si Samuel at natalo nila ang mga kalaban nila, Philistines na naman, no? So dito tayo sa 1 Samuel chapter 7. Now it came to pass when Samuel was old. Lahat ng tao tumatanda, no? At namamatay din. Ang hindi lang namatay ay si Enoch at saka si Elijah. Si Elijah gustong-gusto niya umuwi.
Si Enoch, kinuha na siya ni Almighty Father. Nasa Book of Genesis yon. Bakit alam ni Moses? Dahil si Almighty Father ang nagsabi kay Moses. Dahil ang secretary ni Almighty Father, si Moses, sa Book of Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Ngayon, dito sa 2 Kings, sa book ng 2 Kings, no, si Elijah, kinuha ni Almighty Father. Hindi siya namatay. So, nagpadala ng chariots na may horse. Si Almighty Father, sinundo si Elijah. Gustong-gustong umuwi na ni Elijah. Dahil alam ni Elijah, yun yung kanyang home. Si Almighty Father. Kung pwede lang na parang tayo si Elijah, na hindi na tayo mamamatay, kundi kukunin na lang tayo ni Almighty Father papadala ng chariot, no? Pero dahil tayo ay makasalanan, hindi tayo angat kay Jesus Christ, si Jesus Christ. Masakit ang pinagdaanan ni Jesus Christ. He suffered habang nasa cross siya. Yung katawan niya durug-durug, pero walang bali na buto sa katawan niya. Pero sugat-sugat siya at hirap na hirap. So, hindi tayo angat kay Jesus Christ. At si Jesus Christ, He's victorious. At dahil kay Jesus Christ, tayo rin victorious. Balik tayo pala dito, hindi tayo natapos dito sa 1 Samuel chapter 8 verse 1. Dahil nga si Samuel matanda na siya rito. Now it came to pass when Samuel was old that he made his sons judges over Israel. Si Samuel, full of wisdom and knowledge then because of the Almighty Father. Ngayon tinuruan niya ang kanyang mga anak. But then iba ang anak sa tatay. Kahit na flesh and blood niya, ang kanyang mga anak, iba pa rin. Kahit tinuruan niya ng tama yung kanyang mga anak, yung mga anak niya or yung tao may sariling desisyon. Minsan may mga magulang na sinisisi nila yung kanyang sarili na ba't gagawin yung anak ko. Maayos naman ang pagpapalaki ko. Kasi nga, ang mga tao may sarili-sariling desisyon. Kaya wag natin sisihin yung sarili natin. Gaya nga nang nabanggit ko dati, no, may dalawang lalaki. Nakambal sila. Yung tatay niya, lasinggero yung tatay nila. So yung isang lalaki, nakita niya yung tatay lasinggero, isip niya, hindi ko gagayahin yung tatay ko pag laki ko. Yung isa namang kambal, ang isip niya, lasinggero ang tatay ko, maglalasing na rin ako. So nasa sa tao ang desisyon. Lahat ng tao may trauma. Nasa sa desisyon na lang ng tao yun. Kung nasa sa atin si Almighty Father, isisik natin yung kanyang advice. Susundin natin ang kanyang mga statutes and commandments. Magiging laging tama ang ating mga gagawing desisyon sa buhay. Ngayon itong anak ni Samuel, mga judges din sila. Tuloy natin, no? Verse 2. The name of the firstborn was Joel. The second, or the name of his second, Abijah. They were judges in
Beersheba. Alam natin yung Beersheba, di ba? Yung Beersheba, sa Dan yun eh. Yung Beersheba sa Judah. Kasi yung Dan, nasa northern part ng Israel. Ngayon, yung Beersheba, nasa southern part. Yung pinaka southern part, no? Kaya Judah, nasa ibaba yung Judah, and then sa loob ng tribe ng Judah or province of Judah, andon yung Beersheba. So yung kanyang mga anak, nagte-train nandun sa Beersheba as judges. But his sons did not walk in his ways. Hindi sumusunod yung kanyang mga anak. Yung mga anak ni Samuel sa kanya, hindi kapareho niya. Kaya ang ministry ng isang tao, yun ang tawag ninyo, di ba? May ministry kayo. Or congregation, or samahan, or organization. Hindi na mamana ng anak yon. Dahil iba ang tatay, iba ang anak. Kung yung tatay, tinawag ni Almighty Father, pero yung anak naman ay hindi dapat ipasa sa anak yun. So, sino ang magde-decide ngayon? Seek the Almighty Father's advice. Ngayon, kung gusto ninyo, dahil selfish kayo, greedy kayo, gusto niyo ng fame, gusto niyo ng money, gusto niyo ng power, so pamilya ninyo ang gusto niyo ilagay. Dahil nangihinayang kayo sa pera. Hindi. Kasi yung tatay ko ang nagtatag ganitong organisasyon. Kahit na tatay mo nagtatag ng organisasyon na yan, sino ang ano yan? Si Almighty Father, hindi ikaw. Kung si Almighty Father ang Diyos nyo, pero dahil kayo ay sinungaling, hindi si Almighty Father ang Diyos nyo. Dahil sinungaling kayo. Tuloy natin. But his sons did not walk in his ways. They turned aside after dishonest gain, took bribes, and perverted justice. Nanghihingi ng lagay. Matagal na ang bribe. No? Ano ang example? O meron ba tayo dyan? Yung mga salitaan ng mga nanghihingi ng bribes. Meron ba tayo dyan under the table? Or halimbawa, o binigyan ka namin ng advice. Penging isda dyan. Bigyan mo kami. Namimilit. Or kung may mga pag-aaway ng dalawang tao, mas pinipili nila yung tao na may connection or may pera. Ganon. They took bribes, perverted justice, dishonest gain. Dahil yung pag-judge sa mga tao, sila ang gumagawa ng solution sa mga problems ng mga tao, tinutulungan nila. So, kaya sila natuto ng wise decision making because of Samuel, tinuruan sila, pero hindi sila gumawa ng tama. Dahil mas nakafocus sila sa pera. Kayo ba ganun din? Nakafocus kayo sa mga offerings? Nakafocus kayo sa pagpapagawa ng napakalaki ninyong congregation or building? Doon ba ang focus niyo? Hindi ganon. Si Jesus Christ, hindi siya nagpalagawa ng building. Nagrerenta lang si Jesus Christ ng place para sa kanilang Passover celebration, no? Nagrenta lang sila. Pati yung sinakyan ni Jesus Christ. Na cult, nirenta lang din. Walang pagmamayari si Jesus Christ.
Hindi niya kailangan. Hindi niya nakita yung need na dapat may pag-aari siya. Dahil alam ni Jesus Christ na ang mundo na to ay madumi. Na alam ni Jesus Christ na ang naghahari sa mundo na to ay wickedness. So tayo, na followers of Jesus Christ and the Almighty Father, we are not of this world. Hindi tayo taga dito. Paano't not? Pero di ba sabi ni Almighty Father, lilinisin niya ang mundo na to. Lilinisin ni Almighty Father ang mundo na to. Ibababa niya ang New Jerusalem. So, mawawalan ng wickedness. Wipe out ang mga wickedness, annihilated. Total destruction of abominations. Saan mapupunta ngayon yung mga tao na wicked? Mga disobedient people, napupunta sila sa eternal damnation, sa impyerno, sa Hades. Kaya ang magiging inheritance ng mga anak ni Almighty Father, itong mundo na to, lilinisin ni Almighty Father. Ulit natin, kaya nagsasabi dyan na itong mundo na to ay sasabog. Hindi sasabog ang mundo na to. Hindi siya mawawala. Dahil may mga tao na sabi, mawawala ang mundo na to sa ganyang year. Hindi mawawala. Ang nagsasabi lang noon, mga false teachers. Sorcery. Mga false prophets. Kasi nabasa naman natin sa Bible, di ba? Hindi natin sasabihin kung hindi natin nabasa sa Bible. Pero dahil yun na nakasulat dito sa Bible, we trust in our Father. Kaya yun ang sasabihin natin. Dahil salita to ni Almighty Father, matagal na tong Bible. Sa kahit anong libro na nakita ninyo, itong Bible, testimony of the people that were before us, and also the words of our Father, our Creator, our Maker. He is the author of the Bible. At na-compile itong Bible because it's the will of the Almighty Father. Para mabasa natin, ito ang ating manual. Verse 4, Then all the elders of Israel gathered together and came to Samuel at Ramah. Dahil nakikita ng mga Israelites, yung anak ni Samuel, dishonest. Kaya mga elders nagpunta kay Samuel sa Ramah, dahil sa Ramah nakatira si Samuel. And said to him, Look, you are old. Matanda ka na. And your sons do not walk in your ways. At yung mga anak mo, hindi mo kagaya, hindi mo kapareho. Wicked ang mga anak mo. Alam ng mga tao na ang mga anak ni Samuel ay wicked or dishonest. Now, make us a king to judge us like all the nations. Ngayon, bigyan mo kami ng hari para siya na ang magja-judge sa amin gaya ng ibang mga bansa, gaya ng ibang mga kapitbahay natin, di ba? Yung mga Philistines, meron silang mga kings. Gusto rin namin ng ganon. Yung mga Amorites, may mga kings sila. Gusto rin namin ng ganon. Yung mga nakalaban natin dati sa battle, may mga kings sila, di ba? O gusto namin yon, sabi ng mga Israelites. Verse 6. But the thing displeased Samuel when they said, Give us a king to judge us.
Hindi nalungkot si Samuel nung sinabihan siya na ikaw ay matanda na. Hindi siya nalungkot. Nung sinabi naman ng mga Israelites na yung mga anak mo dishonest, hindi naman nalungkot si Samuel. Tanggap niya yon. Na matanda siya, tanggap niya yon. Na yung mga anak niya wicked, tanggap niya yon. Pero nung sinabi na, give us a king to judge us like all nations, doon na-hurt si Samuel. Bakit na-hurt si Samuel? It's a verse 6. But the thing displeased Samuel when they said, give us a king to judge us. Nasaktan si Samuel. Hindi dahil para sa kanya. Dahil nung sinabihan siyang matanda, hindi siya nasaktan eh. Nung sinabihan siya na yung wicked yung mga anak niya, hindi siya nasaktan. Nasaktan siya nung sinabi ng mga Israelites, give us a king to judge us. Why? Dahil alam ni Samuel na ang king, si Almighty Father. Doon nasaktan si Samuel. Dahil si Samuel, laging kausap niya si Almighty Father. Na raramdaman niya yung pagmamahal ni Almighty Father sa mga Israelites. Kaya nung humingi ng king, ang mga Israelites nasaktan si Samuel para kay Almighty Father. Dahil kilala niya ang puso ni Almighty Father. Lagi niyang kausap. Bata pa siya, alam na niya yung kabaitan ni Almighty Father. So Samuel prayed to the Lord. And the Lord said to Samuel, verse 7, heed the voice of the people in all that they say to you. Pakinggan mo yung mga boses ng mga tao na sinasabi niya sa inyo. Nila sa iyo. For they have not rejected you. Hindi naman ikaw ang kanilang nire-reject. But they have rejected me. Ako ang nire-reject nila. Sabi ni Almighty Father, that I should not reign over them. Para hindi ako ang maghari sa kanila. Hindi ako ang mag-direct sa kanila. Nire-reject nila ako. Sabi ni Almighty Father. Nakakalungkot, di ba? Ilang beses na silang sinave ni Almighty Father. Iningatan, binigyan ng pagkain. Pero nireject pa ng mga tao si Almighty Father. Ungrateful. Verse 8, according to all the works which they have done, since the day that I brought them up out of Egypt, even to this day. Sabi ni Almighty Father. Simula pa nung araw, nung umalis sila. Galing sila sa Egypt, tinulungan ko sila umalis sa Egypt. I brought them up out of Egypt. Hanggang ngayon, even to this day, with which they have forsaken me. Iniwan nila ako, hindi nila ako sinusunod. And served other gods. Nag-worship sila ng ibang mga Diyos. Hindi nila ako sinusunod. Mas binibigyan nila ng importansya yung kanilang mga false gods. So, they are doing to you also. Kaya, sa iyo, ginagawa rin nila yan. Verse 9. Now therefore, heed their voice. However, you shall solemnly forewarn them. Pakinggan mo ang kanilang mga boses. Gawin mo ang kanilang gusto. Pero, bigyan mo sila ng warning. And show them the behavior of the king who will reign over them. At ipakita mo sa kanila, sabihin mo sa kanila ang magiging ugali ng mga king or ng king na maghahari sa kanila. Verse 10. So sa buong mundo, ganito ang pag-uumpisa ng politiko. Kasi nung una naman, wala naman talagang mga leader, no, ng bansa. Para nagkaka-leader ang bansa, may nakikita silang malakas na tao. Yun ang gusto na, ay, ang lakas ng tao nun na pag nakipag-away kami sa ibang mga tribo, yun ang magli-lead sa amin para manalo kami. Doon nag-uumpisa.
nakikita nyo yung history na nandito rin, ano? At pag nanalo na sila sa mga tribo, sa mga kalaban nila, magbibigay sila ngayon ng mga mga society, no? Magbibigay sila ngayon ng bayad sa kanilang leader. O, nanalo tayo, asa na yung bayad nyo sa akin, swelduhan nyo ko, hindi ako nagtrabaho ako para sa inyo, para i-lead kayo, para gumanda ang buhay ninyo, para magkaroon tayo ng magandang society. O, di ba ganun yan nangyayari? Ganun nangyayari, di ba? So, ganun din dito. Pinapakita ni Almighty Father, kaya nandito sa Bible. Verse 10, so Samuel told all the words of the Lord to the people who asked him for a king. Kaya nirelay ni Samuel sa mga tao na naghahanap ng hari or gusto nila magkaroon ng hari kung ano ang sinabi ni Almighty Father. Verse 11, and he said to them, this will be the behavior of the king who will reign over you. Ito ang magiging ugali or gagawin ng isang hari na magre-reign over you or maghahari, magli-lead sa inyo. Ito ang mga behavior, ha. He will take your sons. Kukunin nila ang inyong mga anak and appoint them for his own chariots. So, yung mga sons niyo kukunin ng inyong leader, ng king na gusto niyo, i-appoint niya ngayon para kanyang maging chariots. And, to be his horsemen. And some will run before his chariots. Magiging, empleyado ng king ang inyong mga anak. Di ba gano'n naman talaga nangyayari ngayon? Empleyado. Sunod-sunuran ang mga tao sa king or sunod-sunuran ang mga tao sa leader ng society. Ano pa? He will appoint captains over his thousands and captains over his 50s. So, merong leader sa 1,000 na tao at dun sa 1,000 na tao na yon, hahati-hatiin niyon, magkakaroon pa ng leader sa mga 50 men. No? Ano bang tawag doon? Pulutong? Sa Tagalog? Di ba ganun mga soldiers? O mga infantry, mga division, isang battalion. Ganun. May leader, bawat battalion or infantry, no? And will set some to plow his ground. At merong tatanim sa kanyang mga lupain. And reap his harvest. May utusan naman siya na ani ng kanyang mga pananim. So magiging empleyado yung mga tao. Kasi pag hari ka, ikaw talaga lahat ang masusunod. Pag politician ka, ikaw leader, yung mga tao, mga galamay mo, utos-utusan mo yun. Yun ang ibig sabihin nito. And some to make his weapons of war. At yung ibang mga tao naman, utusan naman na gumawa ng weapons para sa war. And equipment for his chariots. So sa ngayon, wala na mga chariots. Anong meron yan? Kotse or ano yung tangke, no? Ano pa yung mga ginagamit? Mga fighter planes. Tangke, fighter planes. Ano pa ba yun? Mga missiles, gano'n. Verse 13, he will take your daughters to be perfumers, cooks, and bakers. Kukunin niya ang kanyang mga anak na babae, gagawa ng pabango, tagaluto, taga-bake. Paglilingkaran, ibig sabihin maglilingkod kayo sa isang tao.
So, nung time na to na wala pa silang king, hindi sila naglilingkod. Sila na mismo, meron silang sariling ginagawa. Walang nag-uutos sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. Ngayon, kung magkakaroon sila ng king, ang sinasabi dito, may mag-uutos na sa inyo kung anong dapat ninyong gawin. May mag-uutos na sa inyo na dapat na magtrabaho para sa kanya. Di ba? Ganun ang nangyayari. Verse 14, and he will take the best of your fields. Kukunin niya ang inyong mga lupain. Ganun ang nangyayari sa government, di ba? Kinukuha ang lupain. And your vineyards, pati na yung mga taniman ninyo. Yung taniman nyo ng grapes. And your olive groves, taniman ng mga olive trees. And give them to his servants. O ibibigay niya ngayon, yung mga taniman ninyo, yung lupain ninyo, sa kanyang mga tauhan. O sino ngayon ang may-ari ng mga lupain na malaki, karamihan, mga government officials, kings, o ano yon, no? Alam na natin, nandito sa Bible. Ibinibigay lang. Bibilihin ng mura. Government ka, may bibilihin namin ng mura ang lupa na yan. Yung value niyan, kung anong value na mura, yun ang babayaran namin. Tapos, ibibigay lang niya sa kanyang servants or kung kani-kanino. So, makikita ito corruption. Magiging corrupt ang society. Verse 15, he will take 1/10 of your grain. Maghihingi sila ng tax. So, dati walang tax. Paano nagkaroon ng tax? Bakit tayo nagbabayad sa gobyerno ngayon? Bawat galaw natin, bayad sa gobyerno. Sino may kasalanan? Tayo rin. Ang galing natin, ano? He will take 1/10 of your grain and your vintage and give it to his officers and servants. O asa na ngayon yung pera? Corruption ng government. Nandun na sa kanyang mga tauhan yung pera na pinaghirapan ninyo. Isinisample natin yung society. Dito nag-umpisa yung corruption dahil matitigas ang ulo ng mga tao. Ayaw nila kay Almighty Father. O yan ang nangyari sa atin. Kahit sino pa ang gawing leader. Dahil ang good lang, ang good and righteous si Almighty Father and Jesus Christ. Kaya nga, sa Book of Revelation, diba, yung New Kingdom, yung New Jerusalem, yung Kingdom of Jesus Christ that will never end. Sino magro-rule? Si Jesus Christ, kasama ang mga faithful followers of Jesus Christ. So, sa time na yun, wala nang corruption, wala nang wickedness, may peace na. Yun ang totoong peace. Dito sa mundo na to, hanggat hindi si Jesus Christ ang naghahari sa mundo na to, hindi magkakaroon dito ng peace. Kahit na pang sigaw ninyo ng peace, magsisigaw kayo sa kalye, mag-rally man kayo. Hindi kayo makakakuha ng peace dito sa mundo dahil kayo mismo ay walang kapayapaan sa sarili ninyo. Verse 16, and he will take your male servants. Pati yung mga servants ninyo, meron kayong mga tauhan, di ba, ng mga lalaki. Kukunin niya rin yun. And your female servants, sabi dito. Your finest cattle and your donkeys, and put them to his work. Pati kung ano yung mga pag-aari ninyo, kukunin yan. So sa ngayon, may mga tax na, lahat ng bagay na kilos natin, inflation. Sino nagsiset ng inflation? Kasama, nagko-connive ang government, pati na rin the rich people of the land, nagkakaroon ng lobbying. Verse 17, he will take 1/10 of your sheep, and you will be his servants. Lahat-lahat. He will take. Ang dami, he will take. Ang dami yung ilang he will take to. Oh, he will take your sons.
I-appoint sa kung anong trabaho. No. Ano pa ba? He will take your daughters. He will take the best of your fields. He will take a tenth of your grain. He will take your male servants and female servants. He will take a tenth of your sheep, and you will be servants. Ganon ang government, take ng take. Dahil wicked ang mundo na to. You will take a tenth of your sheep, and you will be servants. Verse 18, and you will cry out in that day. So sa ngayon, di ba nag-iiyakan na tayo? Ang gulo ng gobyerno. Kahit sino ang maupo, magulo dahil wicked ang mga tao. Selfish. Ngayon, sasabihin nyo, bakit nanalo yung tao na yun kung selfish siya? Bakit siya naging victorious? Bakit winner siya nung election? Alam niyo ba kung bakit naging winner siya ng election? Para maparusahan ang mga tao. Dahil siya ay wicked, yung leader nyo ay wicked. Para maparusahan ang society. Inaalaw ni Almighty Father ang mga wicked people na maghari sa isang lugar para maparusahan ng mga tao. Para magdusa tayo, matuto tayo. Para tawagin natin si Almighty Father. Kaya ang daming mga wicked leaders of the land. Para matuto tayo tawagin ang tatay natin. Magpakumbaba. Inaalaw ni Almighty Father. Kaya may mga lugar, no, na meron silang form of government na very strict para turuan ang mga tao. Nakalagay sa Bible, di ba? Sa Romans chapter 13 verses 1 up to 7. Tungkol ito sa government. So, complete itong Bible, pati government andito. Ha? Yung last time, yung mga sakit-sakit, andito sa, yung mga bacteria, yung mga kadumihan, nandito sa Bible, pati itong government. Romans chapter 13, verses 1 to 7. Let every soul be subject to the governing authorities. Every soul. Lahat ng taong may kaluluwa. Wala ba kayong kaluluwa? Lahat ng taong may kaluluwa. Let every soul, lahat ng tao, be subject to the governing authorities. For there is no authority except from God. Hindi matatatag ang isang gobyerno kung hindi inaalaw ni Almighty Father yun. And the authorities that exist are appointed by God. Baka sabihin nyo, inappoint ni God, wicked ang leader. Yes, para maparusahan tayo. Therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist will bring judgment on themselves. For rulers are not a terror to good works, but to evil. Do you want to be unafraid of the authority? Do what is good, and you will have praise from the same. For he is good, God's minister to you for good. But if you do evil, be afraid, for he does not bear the sword in vain, for he is God's minister, an avenger to execute wrath on him who practices evil. Avenger to execute wrath on him who practices evil. So lahat tayo, nagpa-practice tayo ng evil, chismisan, kadumihan, o itinatag ni Almighty Father ang government para maging subject tayo sa government, magpasakop tayo. Therefore, you must be subject not only because of wrath, but also for conscience's sake. For because of this, you also pay taxes, for they are God's ministers, attending continually to this very thing.
Render therefore to all their due, taxes to whom taxes are due, customs to whom customs, fear to whom fear, honor to whom honor. At kaya merong government para itama yung mga mali. Ngayon kung nakikita ninyo, ba't yung mga leaders gumagawa ng mali? Mananagot din sila kay Almighty Father. Lahat tayo, damay-damay. May ways si Almighty Father na siya ang nakakaalam na hindi kayang maintindihan ng utak natin dahil limited lang ang utak natin. Ngayon, kaya ating binanggit yon dahil binabanggit dito, pinabanggit ni Almighty Father kay Samuel kung ano ang mangyayari. Tuloy natin no, verse 18, and you will cry out in that day because of your king whom you have chosen for yourselves, and the Lord will not hear you in that day. Ngayon, may mga inelect tayo. Meron pa kayong binoto. Kung meron kayong mga binoto, tapos darating ang panahon, pangit yung binoto ko kasalanan mo. Because you have your king whom you have chosen for yourselves. And the Lord will not hear you in that day. Hindi ka pakikinggan ni Almighty Father. Ikaw ang bumoto. Di ba binoto mo yon? Tas ngayon magreklamo ka. Di ba gusto mo yon? May mga wicked at lahat wicked. Pinaparusahan ni Almighty Father mga tao. Para matuto tayo. Pero yung mga tao na kahit naparusahan ni Almighty Father, hindi natututo. Ano pang ginagawa? Lalong gumagawa ng kasalanan. Tuloy natin Verse 19 of 1 Samuel chapter 8. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, no, but we will have a king over us. Binigyan na sila ng warning ni Samuel. Sabi ni Almighty Father, sabihin mo sa kanila kung anong gagawin ng mga leaders nila or kings nila na kanilang mapipili. Sa verse 19, hindi, bigyan nyo kami ng king. Gusto namin. Matigas ang ulo ng mga tao. Kagaya pag-election, hindi, yun ang gusto namin leader. Hindi, yun kilala nyo ugali nun, di ba? Hindi, basta yun ang gusto namin, ibaboto namin yun. Binoto ninyo, ano mangyayari ngayon? Ha? Gusto nyo yan, di ba? Damay-damay. Verse 20. That we also may be like all the nations, sabi ng mga Israelites, and that our king may judge us and go out before us and fight our battles. Ibinibigay nila ng mga Israelites ang responsibility sa king na kanilang mapipili. So ngayon, ang mga tao, binibigay nila ang responsibility sa kanilang mga napiling leader ng kanilang bayan, no? O yung napili nilang leader ng bayan nila, anong gagawin? Corrupt. Alam naman ninyo na corrupt, binoto pa ninyo. So, sino ngayon ang sisisihin? Kayo din. Anong sabi ni Almighty Father dito? I will not hear you in that day, and the Lord will not hear you in that day. Reklamo kayo kay Almighty Father, sinong bumoto? Kayo. Ha? Verse 21, and Samuel heard all the words of the people, and he repeated them in the hearing of the Lord. Narinig ni Samuel at nirelay niya kay Almighty Father. Verse 22, so the Lord said to Samuel, heed their voice and make them a king. Sige, sundin mo ang kanilang mga boses. Bigyan mo sila ng hari. And Samuel said to the men of Israel, every man go to his city. Umuwi na kayo. So, this is 1 Samuel chapter 8. Bigyan sila ng king. Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, ayaw nilang makinig sa warnings.
So tayo, may mga warnings na rin si Almighty Father. Nakikita natin ang gawa ng mga politicians, pero binoto pa rin ninyo. So dito na, 1 Samuel chapter 9. There was a man of Benjamin, whose name was Kish, the son of Abiel, the son of Zeror, the son of Bekorah, the son of Apiah, a Benjamite, a mighty man of power or wealth. So sino to? Si Kish, no? Sino si Kish? Isa siyang Benjamite or Benjaminite. Kish siya. Ang name niya. Siya ay isang mayaman na tao, a mighty man of power at wealth. Verse 2 of 1 Samuel chapter 9, and he had a choice and handsome son. May gwapo na lalaki na anak, itong si Kish. Choice and a handsome son. Ibig sabihin complete package itong si Saul. Parang ideal man, creme de la creme. He had a choice and handsome son whose name was Saul. There was not a more handsome person than he among the children of Israel. Pinakagwapo sa buong lupain ng Israel. Itong si Saul. Wala nang mas gwapo pa kay Saul sa buong Israel. Nakalagay dito, there was not a more handsome person than he among the children of Israel. Napakagwapo siguro itong si Saul. Ano kaya yung tsura ni Saul? From his shoulders upward, he was taller than any of the people. Napakatangkad. Matangkad na, gwapo pa. Mayaman. Oh, sang ka pa. Yan, pagkaka-describe dito kay Saul, complete package, no? Galing sa mayamang angkat na tinitingnan ng tribe ng Benjamin at ng buong Israel. May gwapong anak, si Saul, matangkad, hunk, no? Sa ngayon, tawag hunk, di ba? Pag matangkad, gwapo, mayaman. Talagang ito na, kakandara pa yung mga babae. Verse 3. Now the donkeys of Kish, Saul's father, were lost. Ngayon, itong si Kish, meron siyang mga alaga na mga donkey. Ngayon, si Kish, tatay ni Saul, yung mga donkey, nawawala. And Kish said to his son Saul, please take one of the servants with you and arise. Dalhin mo ang isa sa mga servants natin at tumano ka, humayo ka, go and look for the donkeys. Hanapin nyo yung mga donkeys, nawawala, kailangan natin mga donkeys na yon. Sabi ni Kish sa kanyang anak na si Saul at magsama ng isang servant. So he passed through the mountains of Ephraim and through the land of Shalisha. So Benjamite siya, no? So lugar ng Benjamin. Pero dumaan sila sa mountains of Ephraim kasi nga hinahanap yung donkey. And through the land of Shalisha, but they did not find them. Then they passed through the land of Shalim, and they were not there. And he passed through the land of the Benjamites, but they did not find them. So paikot-ikot na sila. Hindi mahanap yung mga donkeys ni Saul. When they had come to the land of Zoph, Saul said to his servant who was with him, come, let us return, lest my father cease caring about the donkeys and become worried about us. Umuwi na tayo, sabi ni Saul sa kanyang servant, kasi baka nag-aalala na yung tatay sa akin, sa atin, nag-aalala na. Hindi na siya nag-aalala sa donkey, tayo na inaalala niya, sabi ni Saul. Verse 6, and he said to him, look now, there is in this city a man of God, and he is an honorable man. All that he says surely comes to pass. So let us go there. Perhaps he can show us the way that we should go. Sabi ng servant, meron ditong man of God. Honorable siya, respectable or trustworthy. Lahat ng sinasabi niya,
nangyayari. Pumunta tayo sa kanya, tanong natin kung nasaan yung mga donkeys para makatulong siya sa atin. At kung saan tayo dapat magpunta. Verse 7, Then Saul said to his servant, But look, if we go, what shall we bring the man? Kung pupunta tayo dun sa man of God na sinasabi mo, ano ang daladala natin na ibibigay sa kanya? Sabi ni Saul, For the bread in our vessels is all gone. Wala nang tinapay sa lalagyan natin, nakain na natin, takaw mo kasi. Hindi, wala rito. Basta naubos na yung tinapay. And there's no present to bring to the man of God. Wala tayong madadala na regalo sa man of God. Anong gagawin natin? What do we have? Anong meron tayo? Verse 8, And the servant answered Saul again and said, Look, I have here at hand 1/4 of a shekel of silver. Hindi, geto, meron akong dito, 1/4 ng shekel ng silver. Madami to. Pag sasabing 1/4 of a shekel of silver, pera ito, no? Ibig sabihin pera to. 12.5 days of work for a quarter of shekel of silver. Yun ang equivalent, 12.5 days of work. Parang sweldo. I will give that to the man of God to tell us our way. Ito ang ibibigay natin. Para sabihin sa atin kung asan yung mga donkey, ito na lang iregalo natin. Kasi hindi naman nagpapabayad. Wala tayong dalang regalo, ito na lang ibigay natin. Shekel of silver na 1/4. Verse 9, Formerly in Israel, when a man went to inquire of God, he spoke thus, Come, let us go to the seer. For he who is now called a prophet was formerly called a seer. Kasi dati noon, ang tawag sa isang prophet ay seer. Kung may tatanong sila kay Almighty Father, lalapit sila sa seer. Sasabihin nila, Come, let us go to the seer. Pero ngayon tawag na ay prophet. Verse 10, Then Saul said to his servant, Well said, come, let us go. Ayun, buti naman, lika na, punta tayo. So they went to the city where the man of God was. Verse 11, As they went up the hill of the city, or to the city, they met some young women going to draw water and said to them, Is the seer here? So may na-meet sila ng mga batang babae. Nagigib ng tubig. Kasi wala pa namang doon, nawasa, no? Lahat manual, pagkukuha ng tubig, walang kuryente, so ang gamit ay mga oil at saka yung ginagamit na pansinde, yung wool nandun sa oil, tas yun ay may apoy, yun ang kanilang lamp. So sabi, may nakasalubong sila ng mga babae nag-iigib ng tubig. Is the seer here? Andito ba yung seer? Verse 12, And they answered them and said, Yes, there he is, just ahead of you. Hurry now, for today he came to the city, because there is a sacrifice of the people today on the high place. Oh, ayun siya, oh. Malapit lang siya dito. Bilisan nyo na, kasi ngayong araw na to, dumating siya kasi may sacrifice ang mga tao. So, bakit nangyari na nawawala ang mga donkey? Dahil ba sa wala lang ang donkey? Hindi, ang will ni Almighty Father yon na mawala ang mga donkey ni Kesh, at will ni Almighty Father na ipahanap kay Saul. Dahil gumagawa si Almighty Father ng mga paraan para ma-fulfill ang kanyang mga plans. Lahat ganun ang ginagawa ni Almighty Father. Akala natin wala lang, akala natin may mga bagay na nangyayari sa buhay natin na hindi importante, pero nababago ang buhay natin
Paano kung hindi nawala yung donkey? Ano, aalis ba si Saul? So, iutusan ba siya ni Kish? Hindi, di ba? So, si Almighty Father ang gumawa ng way para mawala yung donkey. So, tayo rin, sa buhay natin, ganun. May mga ginagawa si Almighty Father sa buhay natin. Iniiba niya yung direksyon ng buhay natin para sa ikapupuri ng kanyang pangalan. Hindi para sa atin, kundi para sa pangalan niya, para maigawa ang gusto niyang gawin sa buhay natin. Masakit man o hindi, si Almighty Father masusunod sa buhay natin. Dahil tayo, mga creations niya. At dun matetest ngayon ang ating patience, ang ating faithfulness, ang ating pagmamahal kay Almighty Father, kung talagang mahal natin siya. Sa mga bagay or events na nangyayari sa buhay natin, maganda man o hindi. Kaya, in everything that we do, in anything that happens to us, we must worship our Father, praise His name, glorify His name, because He is faithful to us. Gusto ni Almighty Father, makuha natin ang ating inheritance, ang ating birthright. Thank you, and God loves us all so much.